Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Inaasahan po ang magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa dahil nga po as of now ay wala pa namang bagyo o low pressure area na umiiral. Dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon patuloy po ang iiral itong hanging amihan o yung northeast monsoon at particular po yung makaka-apekto dito sa Luzon at aabot po yan hanggang dito sa Visayas. Magkakaroon na po ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ng buong bansa at kung sakali mang makaranas sa pag-ulan, ito naman po ay may hina at mga pulo-pulo lamang. Samantala, dahil hindi lang po ang lagi ng panahon ng ating minomonitor, alamin po natin ang mga detalye tungkol sa naranasang lindol sa Leyte. As of 10:41 a.m. kanina, nakaramdam po ng magnitude 4.1 na lindol ang Leyte. Ito ay may lalim na 3 kilometers at namataan ang sentro nito sa layong 8 kilometers southwest ng Capoocan, Leyte. Naramdaman po ang intensity 4 sa Carigara, Leyte, intensity 3 naman sa Pastrana at pati na rin po sa Isabel, Leyte. At intensity 2 naman dito sa Barugo at Tacloban, Leyte. Ayon po sa PHIVOLCS, wala namang naitalang damage o aftershock mula po yan sa nasabing pagyanig. At dahil nga po naitala ang intensity 2 hanggang intensity 4 mula po dito sa naranasang lindol sa Leyte, alamin po natin ang ibig sabihin nito sa aming pagbabalik. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Kanina nabanggit ko ang tungkol sa iba't ibang intensity ng lindol na naitala malapit po dyan sa Capoocan, Leyte. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga ito? Alamin po natin yan sa napapanahong kaalaman. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. May 10 klase ng intensity o lakas ng lindol at narito ang unang 5 earthquake intensity scale mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Intensity number 1, scarcely perceptible. Iilan lamang ang nakakaramdam nito. May bahagyang pagyanig ng mga nakadisplay na gamit. Intensity number 2, slightly felt. Nararamdaman ito ng ilang mga tao sa loob at labas ng gusali o tahanan. May bahagyang paggalaw ng mga nakasabit na bagay. Makikita rin ang paggalaw ng tubig mula sa mga lalagyan. Intensity number 3, weak. Dito mararamdaman ng mas maraming tao ang pagyanig ng bahay at gusali, lalo na sa itaas na bahagi nito. Makakaramdam ng pagkahilo o pagsusuka ang iba. Moderate o katamtaman ang pagyanig ng mga nakasabit na bagay. Intensity number 4, moderately strong. Ang pagyanig na mararamdaman, singtindi ng pagdaan ng malaking truck. Dala rin ito ang pagyanig ng mga plato, baso, bintana at mga pintuan. Lalangit-ngit naman ang mga sahig at pader na yari sa kahoy. At ang intensity number 5 naman ay strong, kung saan ang mga natutulog ay maaaring magising. Malakas na paggalaw ang mararamdaman sa mga gusali. Ang mga bagay na maliliit ay maaaring mahulog at ang mga babasagin naman ay maaaring mabasag. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Abangan niyo po ang susunod naming update mamayang alas 5 ng hapon. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang hapon.